Welcome sa Clorbans Channel mga katiktik. Ngayon mayroon tayo ditong Oppo A53 CPH2127. So i-dial natin asterisk sa number sign 899 number sign at pupunta tayo dito sa software version. At dito nyo makikita, ayan, CPH2127 at Android 12 po ito mga katiktik. So pati Android 13 same process lang po sila. Android 13 same process sa Android 12. So, pupunta lang tayo dito, select region. Sundan nyo lang ako mga katiktik kung paano nga to i-bypass ang ating Oppo A53 kung sakaling nakalimutan nyo ang iyong mga Google account after nyo ma-reset o ma-format ang iyong phone. So, ang tawag dito sa iba is FRP bypass. So, ganun lang, connect to Wi-Fi and then may makita ka ditong parang I. Pindutin mo yung parang I to Wi-Fi code o QR code nearby, tapos itong need help sharing, yan, turn on and then need help sharing mga katiktik. So yun lang ang pipindutin mo, need help sharing, at maghintay ka dyan mga katiktik. Meron yang mag-pop up dyan, need help sharing. Dito sa taas meron ka makita na tatlong tuldok sa taas. Loading pa tayo mga katiktik, kaya antayin natin ng konti. Yan, meron tayong makikita dito sa pinakataas na tatlong tuldok. Ayan, tapos piliin mo share article. Tapos piliin mo dito yung messages. Hanapin mo yung messages, tap mo lang yan. Tapos agree, new message, tapos dito sa taas mag-type lang tayo ng 911, send to 911, and then erase natin lahat to, diliburahin natin. Tapos mag-type tayo dito ng www.youtube.com. So make sure mga katiktik, small letters lahat. Tingnan mong maigi bago i-send. So yun, kailangan natin ng SIM card bago tayo makapag-send. Kasi hindi po siya magsisend kapag ang iyong cellphone ay wala pong nakalagay na SIM card. So dito mga katiktik, kahit anong SIM card ang pwede nating ilagay. So, ilalagay lang natin para ma-send natin yung tinype natin na www.youtube.com. So, make sure na tamang-tama ang yung tinatype, dahil pag hindi, magpo-floating URL po siya mga katiktik. Pero kung tama, yan, send natin. So, pwede na nating i-open mga tiktap natin yun and then open URL. Tapos, pwede na nating hugutin ang ating SIM card. So, yun lang ang purpose noon. Ayan, dapat pumasok siya sa mismong YouTube app. Okay lang natin. And then, pindutin natin tong parang tao dito sa gilid. Yan. And then, settings. Tapos, about. Tapos, YouTube terms of service. So, yun ang pipindutin mo. At pagpasok niyan sa browser, itatype naman natin dito sa address bar ang bnrom.net/bypass. So, lagi naman natin yan sa mga nanonood sa akin dyan na laging sumusubaybay, laging ginagamit natin yung link na yan, kaya alam nyo na yan mga katiktik. So type lang natin yan, at kapag na-complete na natin yung pagka-type natin is pindutin mo lang yung next or search. So dito pindutin mo yung setting. Pagka pindot mo ng setting, automatic papasok tayo sa setting mga katiktik. Ayan. So pagdating dito, ang hahanapin lang natin dito is ito, home screen and lock screen. So yan, tapos ito, home screen layout, itatap lang natin at kusa na pong papasok yan sa ating home screen. Ayan, so hindi pa tapos, hanapin natin yung tool. Ayan, i-open natin tong Oppo phone clone. Ayan, Oppo phone clone po, kailangan natin ng i-on din yung setting nito. Ayan, on. Tapos ibabak natin, tapos manghingi pa ulit settings, i-on lang natin. Yan, tapos itong green new. Tapos to other Android phone. So kailangan natin ng isa pang cellphone na Android. So ito mga katiktik, i-open lang natin yung app dito, itong Oppo phone clone na mada-download lang natin sa Play Store. So pag na-open mo na, yan, i-scan mo lang siya mga katiktik, itapat mo lang sa QR code dito sa ating iba-bypass. At kusa po yung magko-connect. Magdidetect po yan kusa, at hintayin na lang po natin. Pag na-detect yan mga katiktik, ang gagawin lang natin is magpasa tayo ng isang app lang, okay na yon.
So kahit anong app ang pwede nating ipasa, wala pong pinipili. Pero mas maganda kung ang ipapasa nyo is lower yung MB, mababang MB para mabilis siya mag-transfer. So ito na, okay lang natin. And then i-uncheck natin lahat yan. Uncheck natin. So Huawei pala tong isa kong cellphone na ginagamit, Huawei. So pasok tayo dito sa apps. And then kahit ano dyan, pili ka lang ng isa. So kaya ito pinipili ko dahil mababa lang yung MB. And then tap mo yung start migration. Migration. Okay lang natin. So kung makikita mo transfer completed, okay na po to. Pwede na natin tong itabi. So antayin na lang natin dito sa kabila mga katiktik. Dahil naglo-loading pa. So yan, pindutin mo lang yung done. Yan, sundan mo lang mga katiktik hanggang makarating ka doon sa ating home screen. At congratulations sa mga katiktik dahil successfully na po yan. Bypass ang iyong Oppo A53 na Android 12 at Android 13. So same process lang po sila. So kung nakarating ka dito, huwag naman sana kalimutan i-like ang video na to at syempre mag-subscribe na rin sa aking channel. Yan, ipapakita ko lang sa inyo ang exact model number. At babaguhin ko lang din yung language niya mga katiktik. Ayan, maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na tutorial ko mga katiktik.